Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ay inyong lingkod Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan. Sa Middle East, Yumkin, Said. Bago po natin panoorin po yung mga litanya ni Nadine Lostre, isang subscribe naman dyan at isang likes dyan sa aking mga kapwa ko OFW at kung saan ang sulok ka man ng mundo. Alam niyo mga mga kababayan ko, Diyos ko Lord, ang tagal-tagal pa na yung eleksyon, sa 2028 pa, ito si Nadine Lustre, nakikisawsaw na sa usapang politiko. Nakikisawsaw na, nakikiayon na oh. Ano kaya ito ang kanilang taktika? 'Di ba? Magkano kayang binayad sa kanya? Bakit hindi na lang ipanawagan ni Nadine Lustre yung pagnanakaw sa flood control? Hanggang ngayon wala pang hanggang ngayon wala pang napapanagot ngayon. Wala. Ang mga big fish, wala pang napapanagot. Bakit hindi na lang nila ipanawagan? Di pa tapos yung flood control, anomalya. Kaso ngayon ang pinapanawagan ngayon ni Nadine Lustre, yung pagtakbo nila ni Robredo bilang isang presidente sa 2028. Ano yung kabangagan na yan? Ito, panorin na po natin ang kanyang mga litanyang artistang ito. Should she run for president po sa 2020? Definitely. There's no question about that. Yeah. Sorry ma'am, why po? Why? I mean, for me, she's really the best. You know, she's really the best candidate for presidency. So, obviously, and I supported her way back when she ran the first time. So, definitely, I would support her again. Pag we heard po kasi local po yung gusto niya talaga. Nakikisawsaw lang kayo sa ingay ng politika ngayon eh. Sila, kaya pinipilit nilang ipasok yung mga kakampeng, si Leni Robredo. Hindi ko po masyadong kilala yung ni Rene Robredo bilang isang vice president. Kung ano ba talaga mga nagawa niya doon sa kanyang probinsya. Mayroon ba? Paganda niya ba yung probinsya niya doon? Hindi kagayang iba diyang mga tao na bago tatakbo sa pagka-presidente, maganda ang kanilang pinanggalingan ng mga probinsya na maganda na, kagayang kay Duterte, napaganda niya yung Davao City, malinis, takot yung mga tao doon na gumagamit ng mga droga, di ba? Dapat mga gano'n ang mga presidente na tumatakbo, hindi yung susuportahan mo lang ang isang tao dahil gusto mo. Pangit yun. Ito, tuloy natin po ang kanyang mga litanya. Her efforts po convince her to run for president sa 2020. Let's see. Well, that's up to her decision. You know, obviously, we respect that. Yeah, and sometimes the best presidents are those that don't want to run. So we'll see. We'll cross the bridge na lang when we get there because right now it's really hard to say. You were saying something ma'am. Your efforts convince VP Lenny to run for president. We're not losing hope na magbabago pa ang desisyon ni VP Lenny na tumakbo uli sa 2028. Because for me, she's the most winnable among opposition, the possible or potential opposition. Si ito naman, si Saba, pinipilit nilang nililigawan si Leni Robredo. Bakit hindi ka nalang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028 election? Ba't sila hindi pang patatakbuhin mo? Sabi mo wala kang ginawang kasalanan, wala kang ginawang mga kalukuhan. Bakit hindi ka nalang tumakbo? Di ba? Nakapagtaka naman to si Saba, si Dilima na pinipilit nilang patakbuhin si Leni Robredo. Bakit hindi ka nalang tumakbo doon sa nyo? Sa inyong partido? Di ba? Ito, kung gusto mo talagang mabago ang Pilipinas, hindi ka tumakbo. Yun, ganun lang kasimple yun eh. Yan yun dyan. Tapos patulong ka kay Nadine Lustre. Patulong ka sa campaign kay Nadine Lustre. Tignan natin kung mananalo kayo. Diba? Opposition candidates. Why ma'am? Why is she the most winnable? Alam nyo, kasi noon, di ba, kaya she was not able to make it kasi nag-unite yung Marcos and the Duterte forces. And then we have seen what's happening. We have seen how this country is being run. We have seen all of these corruption issues.
being, is there. The corruption issues are there, and it affects both sides, the corruption issues. So, ngayon, siguro naman yung mga hindi bumoto kay VP Lenny noon, ay pagkakataon nila para mag-reflect uli na sa mga pangyayari ngayon sa takbo ng ating ekonomiya, sa takbo ng Kahit ang anong gawin nyo, hindi pa rin mananalo yan si Leni Robredo. Pinipilit nyo nga magsanib-pwersa kayo ng mga dilawan eh. Pinipilit yung kinukuha ng mga dilawan ng kanilang side. Ang ginagawa nyo na lang dalawang partido, dilawang pati kakamping, panikaplastikan lang yan eh. Kasi kung hindi ka plastikan ginawa nyo manalo, bakit na gusto nyo pang magsanib-pwersa? Takot kayo na ang makakalaban nyo si VP Sara. takot kayo, di ba? Kailangan pa nila talaga magsanib-pwersa. Tingnan nyo to, ituloy po natin to ang kanyang si Tanya. overall state ng ating bansa, the national affairs. We need somebody like VP Lenny Robredo, who's not only clean but very capable, at yung kanyang advocacy talaga, clean and good governance. Pag meron clean and good governance, mababawasan significantly. I'm not saying na mawawala na ang korupsyon, pero at least it would be significantly reduced for sure kapag ang isang leader ay tunay na pinapairal ang clean and good governance. Kung any development po sa impeachment complaints against the Vice President, will it be referred to date? We expect today na matatransmit na ng Office of the Speaker, and it was already taken up yesterday and referred to the Committee on Rules, and the Rules Committee will be able to recommend or will be able to refer that to the Justice Committee. So the moment it is done. Kaya nga pinipilit nyo i-impeach si si VP Sara eh. Kaya kasi kapag ma-impeach si VP Sara, iniisip nila ng mga kamping na to, malaki na ang ang side nila, malaki na yung side nila na mananalo yung mga kamping sa eleksyon kasi wala na si VP Sara. Ang maglalaban na lang si Risa Ontiveros, kung sino pa diyang mga Poncio Pilato, o kung hindi si Leni Robredo, kung wala na si VP Sara. Hindi nila iniisip ng dami pang mga Duterte, andyan pa si Pulong, andyan pa si Baste. Ang dami pa dyan pwedeng kunin. Pati unang-unang kumakampi sa mga Duterte talaga, hindi na yung hindi na yung mga politician eh. Ang kumakampi na talaga yung taong bayan. Kaya wag mong sabihin na may posibilidad na mananalo na si Leni Robredo, hindi ka sure. Kaya nga pinipilit. Bakit pinipilit nyo i-impeach si Sara Duterte? Ano bang gusto nyo mangyari? Gusto nyo mangyari para hindi na siya makatakbo sa 2028 election kasi alam nyo naman, kahit si Drillo nagsasalita na si Sara ang isa sa pinakamalakas na lalaban na presidente sa 2028 election. Yan po ang totoo mga kababayan ko. Hindi si Leni Robredo, hindi pa kung sino ba yung mga Poncio Pilato na tatakbo, kundi si Sara Duterte. Sobrang taas ngayon ang kanyang survey. Ang taas ng survey ni VP Sara compare kay Marcos na sobrang baba ang kanyang survey. Matatapos lang ang kanyang liderato, ang baba pa rin survey ni Bongbong Marcos kasi nga sinusukan na siya ng taong bayan. Tingnan nyo ngayon, mapapansin nyo ngayon, lahat na lang nililinis ng usapan. Nililinis nilang usapan sa flood control. Anomalya na hindi pa tapos siya. 100% hindi pa yan tapos. Pero nilipat nila sa impeachment complaint. Doon kay Marcolita tungkol doon sa West Philippine Sea. Diba? Kaya yun muna mga kabangis ko, mga kapwa ko OFW, mga kababayan ko dyan. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel. Kung saan man solo ka man ng mundo, please lang. At sa mga kapwa ko OFW, masalam and bye-bye.